May napansin kayo dito kay Marcos Jr.? Pagkatapos matalo yung mga kandidato niya nung election, parang pansin ko naglilibot-libot na. Pero doon sa kanyang paglilibot, meron akong naisip una, nagpapasiklab or nagpapalakas sa mga tao. Pangalawa, naghahanap ng mga possible na magiging proyekto niya. Magiging proyekto para magkaroon na naman sila ng income generated project. Ganito, tingnan natin, meron na naman silang in-inspection daw na Amandayehan Port. Amandayehan Port. Wow. Yan. Ito, summer. Wow. Sasabihin naman nila na the working president. Ano kayang gagawin niya dyan sa port na yan? Anong pagbabago ang mangyayari sa pagbisita mo dyan? Yan. Tapos, naging na rin siya. Pati sa school, DepEd na rin siya. Pati na rin sa school, bumibisita na rin. Ayan, tingnan natin nagkarpentero pa ata siya dito Aba? Karpentero ka na? Alam mo, Roas ka? Alam mo yun, nagkarpentero siya dito Anong gagawin mo? Patango-tango ka lang dyan, patingin-tingin ka lang. Di mo magawa yung kagaya ni VP na ayan, nagtatanim. Wala siyang karisma sa mga bata. Kay VP wala talaga, yayakapin pa ng mga bata. Ito wala lang. Wala kaming pake sa'yo. Hindi ka na naman nagsuklay. Okay, ito sa Malolos. Ba naman tatak ng gagong Pilipinas. Karpentero ata siya dito ito yung ayaw niyang magpa-picture. Ay, nakat kasi. Ano kaya mangyayari sa pag-inspection niya? Akala mo engineer. Hindi masaya yung mga bata Ayan na, magkarpentero na. Marose ka ba yan? Galing nga! May ganun pa niya. Ano ka, martelyo yung kamay mo? Patawa ka, boy. Autograph. Welcome, Bangag. Welcome, Bangag. Okay, so yan yung napansin ko sa kanya. Medyo na siya. Pero dito tayo sa kanyang
issue sa San Juanico Bridge at saka doon sa kuryente. Dito muna. Siyempre, naririnig Na- namin na- lahat ng na- mga na. problema na nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. At kaya nakausap na namin yung mga driver ng mga ibang truck. Ang ginagawa namin Nakausap nyo? ay ang kapalit itong Roro. Sinabi mo. Ito pang 30 na truck. May dadating na pang 40 trucks, meron pang 50 trucks. Tapos itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon ng isa pa para double, mga 500 trucks a day. Tapos mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ibig sabihin, kahit gabi, pwedeng tumawid. Isasara daw yung San Juanico Bridge. Tapos, itong mga Roro daw, maglalagay lang ng mga 10 Roro, 12 na Roro, ilan dyan. Ilalagay yung mga sasakyan dyan. Tapos, mag-night navigation daw tayo. Lang hiya. Naging oldies na tayo, no? I mean, parang, andyan na yung tulay, ano? Sasara mo yung tulay, tas gagamit, back to traditional ka. Yung bang nung sinaunang panahon na walang bridge, tapos ang gagawin mo na lang, tatawid ka gamit ang Roro, gamit ang barko. It takes time, di ba? I mean, wala bang ibang solusyon dyan? Bukod sa pagpapasara? Di ba meron tayong tinatawag na retrofitting? Ano nang ginawa ninyo doon sa Santa Maria Cabagan Bridge na yun? Na pagkatapos ninyong inauguration, abay bumigay. Pero billion-billion yung budget na ipinondot, ginugol ninyo dyan for retrofitting. Ito ba, naghanap ka ba ng rason para magkaroon na naman ng budget dito para sa San Juanico Bridge na ito? Ano ba naman yan? So, that's our way of trying to mitigate Corrupt. That's our way of trying to corrupt. the problem. Maraming nagtatanong, bakit hindi napagplanuhan na mabuti ito? The reason is, ang talagang nangyari dyan, meron kaming rehabilitation plan para sa San Juanico. Noong ini-inspeksyon yung tulay, para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. Ano yun? After 3 years? Saka mo titignan? At sinabi kaagad ng mga engineer, isara natin ito dahil babagsak ito pagka minalas tayo. Kung Grabe, no? Yung pagsara mo ng bridge na yan, the very long span bridge na yan, malaki yung epekto niyan eh. I mean, wala ba tayong ibang solution aside from closing the bridge? saan yung pakita Parang yung sa akin kasi ng tulay. naghahanap lang kayo ng paraan para Yung tulay, magkaroon ng... maganda pang tignan if you look at it from outside. Pero ito yung ilalim. Kalawang na lahat. Oh, ito yung mga... Ayan, ganyan na itsura dun sa ilalim. Tapos, hindi lang yun. Ito, Kalawang. corrosion. Kalawang. Corrosion. Ito, this is the Kalawang corrosion. Anong solution? third span. Yung sa ilalim. Ito yung bumibigay na. Saan yung sa Gumigewang, ganon. ito. Buckling of the Buckling. bottom na. Bumibigay na yung mga troso. Kaya nung nag-inspeksyon ng DPWH para nga sa rehabilitation, nila delikado na itong tulay na ito. Hindi namin akalain na ganito kasama. Dahil siguro hindi namin malaman, hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Oy! Sabihin mo sa tatay mo yan. Dapat every 3 years binabalik-balikan. Oh, every 3 years. Okay, let's say pagpasok ng Duterte administration, 6 years, 'di ba? Oh, 3 years, half term ni Tatay Digong in inspection. End term ni Tatay Digong
which is papasok ka na dun, in-inspection mo ba? Anong update nung kapapasok mo? Hindi mo ba in-inspection? After 3 years mo, saka mo i-inspect? Tinatanong ko sa mga lokal, sa sa ating mga kababayan, Oo. kung talagang nagagawa ba noon yung every 3 years. Oh, ayan ka na naman sa noon eh. Hindi mo nga ginawa noong kaupo mo eh. Kaya nagkaganito. Kaya ang inabot namin talagang sira-sira na. Kaya napilitan kami isara. Kaya biglaan. Ngayon na alam natin ang problema, lahat ng maaring gawin, kagaya na itong mga barko, mga roro, tapos meron kami mga iniisip na baka Ano iniisip nyo? yung Nag-iisip pala yung sa lagay traffic na yan. sa San Juanico, basta papalitan natin yung mga sistema para mas mabilis. Wow, Nakausap sistema. namin yung isang driver ng truck. Ang reklamo naman nila, ang dala nila gulay. Oh. Nag-aantay sila rito 3-4 na araw. Oh. Siyempre, ano mo na Oh, tas roro ang solusyon mo. hindi naman refrigerated van yan. Kaya wala Grabe. nasisira yung kanilang Paurong tayo. Hindi tayo pa sulong eh. Paurong tayo. yung kanilang mga produkto. Kaya yun gagawa kami ng sistema para mauna yung mga perishable goods. Those are the mitigating factors that we are mitigating. trying to undertake para naman kahit papano. Tacloban is such a center of commerce. Ang daming naapektuhan dahil dito. Center of Commerce, alam mo naman pala eh. Pero bakit isasara yung San Juanico Bridge? My Kaya God. madali ko na naman ng Public Works na magsabi sa atin kung ano ang maaari na masabi natin na schedule. What are you saying about the different spans? Mr. President, I think we will be able to increase gradually yung load limits until before December, until gradually kukumpunin na natin yung mga 3-tonner na segments and then increase it to 4 tons, 5 tons, and then eventually matapos namin before December, magkakaroon na tayo ng about 12 tons load limit. So pwede na po yung mga bus, pwede na rin yung mga mini trucks na pwede na kumakarga ng mga perishable goods and everything para dito na sila dadaan. Yung full completion po, kailan? Yung? Palpak. Dapat pinalitan mo tong si Bunuan eh. Daming kapalpakan nito. Flood control at kung ano. Santa Maria Cabagan. Air bridge to be back to normal. The entire bridge is actually, unfortunately, inaantay na natin yung new bridge. The new bridge that will be constructed. New bridge. New pondo. The new bridge. We will work on this, and as I said, the sections. It will be a gradual process. Depends on the traffic. But kaya in 1 year. Grabe, 1 year. Kaya, Mr. President. Oh. Narinig nyo Yabang nyo. ni Sec Mami. Mr. President, meron po bang mananagot doon sa hindi 3 months, every 3 months na 3 years. Kayo mga journalists, hanapin ninyo. Sige ba yung investigative journey? Wala pa kami noon eh. Kaya Okay, so hindi it was namin. Style talaga nito. Naghahanap ng sisisihin eh. prior. Sisihin mo tatay mo. We will, of course, hindi namin gagawin yun. That's why we will plead ignorance. We were not here yet. Oh, gano'n na naman ang ginawa nila sa Santa Maria Cabagan. Naghahanap ng sisisihin eh. But how old is this bridge? 53 years. 52 Oh, years. 53 years. 53. 53. Siguro nung panahon pa ng father ko, maayos yung maintenance. O nasa DPWH na si Sec Manny nun. Maayos ang pero after 86 yata, mukhang hindi na nagalaw. Sir, under declaration ngayon ng Eastern Visayas, any specific orders sa mga concerned agencies? Sa mga Sa mga concerned agencies natin dito, sir? So the declaration Well, of we already yes, that's right. We declared the calamity so that we can bring in additional funding, we can bring additional services. Magkakaroon na ng convergence ng mga iba't ibang department, iba't ibang agency. Tapos na yan. Actually, we're already State of calamity ha. Alam nyo pag nagde-declare ka ng state of calamity, it will open the usage of
LGU funds. Ayan, alam na natin yan eh. I mean, ang daming pondo na pwede nyong gamitin. Pero, magde-declare kayo ng state of the calamity, gagamitin ng pondo kung saan nyo kukunin ng LGU fund na yan. Instead na gamitin mo yung ano mo, yung pondo mo mismo. Sasayang lang. Oo. I mean, ano naman to eh, money-making machine or money-making agency or method na state of calamity tayo, magkakaroon tayo ng bagong bridge. They have already done the convergence. We So, yan yung talagang plano nila, ang plano ni Marcos Jr. dito. Maglibot-libot sa buong Pilipinas, titingnan kuno yung pwede namang i-repair, para makapaghanap ng pondo, ng mga proyekto, para mapupunduhan. May reason sila for this coming BICAM 2025. Alam na this. Dito sa media interview, nagalit siya dito, na high blood. Kasi ikaw ba naman, after 3 years, bibisita ka dyan sa, sa Siquijor para tignan yung kanilang power capability. 3 years? Andito kami. After election? Dahil napakalaking problema ang dinadanas ng ating mga kababayan dito sa Siquijor. Ngayon lang. Dahil nga sa kakulangan ng pag-provide ng kuryente, ng power. At nagkaroon ng sitwasyon na napakahaba ng blackout. Kung minsan yung mga ibang residences, may kuryente sila 2 oras lang, 5 oras lang sa isang araw. Kaya binago na namin yun. So because Binago na namin yun. it is this situation, Paano ninyo binago? na namin yun. So because 5 Ano? oras lang sa isang araw. Kaya binago na namin yun. So Binago na namin yun. Paano? because it is this situation, the people are the ones, the Dubi-dubi-dap-dap. victims of this situation are the ordinary people of Siquijor. And they cannot go about their business. Yung pa naman, Siquijor is growing so quickly at nagiging tourist destination ng Siquijor. They are losing that opportunity to develop dahil nga dito sa kakulangan ng kuryente. Kaya ang ginawa natin, at least in the short term, At least, kaya't ang ginawa natin at least in the short term. nagpapunta tayo rito ng mga genset, ng malalaking genset, 2 genset galing Palawan. 2! 2 genset! Tingnan nyo naman yan. My golly! 2 malalaking genset. 2 bahay lang yan Hindi pa pwedeng magplancha. Grabe, no? Balita yan. Hindi pa to fake news, yan. Balita ng PNA, 2 emergency gensets from Palawan to be sent to Siquijor. Tingnan niyo yung tsura. Ilang bahay ba yan? Pero the way it goes, the way he says, parang pangbuong Siquijor. Naayos naman yung problema doon, kaya pwede nang dalhin dito. That will, the gensets are arriving tonight and tomorrow. So, pagka naikabit na yon, mapaandar na yon, kompleto na ang supply. But this is that will be a temporary solution. Temporary. Aminado siyang temporary, Okay, 2 gensets, pang 2 bahay. Kailangan natin makahanap ng permanent solution para yung SIPCOR ay yung kanilang commitment para mag-provide ng kuryente sa tao to the cooperative. The cooperative is paying SIPCOR properly. At we have Walang kwenta.
Parang di ka man lang nagalit sa Sipcor, no? Sipcor yung provider ng kuryente sa Siquijor. Parang, I mean, nagdala ka ng 2 genset. O, that's for short-term remedy. Kasi maghahanap ng pang long Have to term. coordinate the different power plants nga sa Ang tanong, ano yung pang long term? ngayon hindi pa nagagawa. Ano? We have to coordinate the different power plants nga sa ngayon hindi pa nagagawa. Di ba sabi mo nung kaupo mo kahit nung kampanya create more power plants. Ito nga, kung titignan natin itong planta, medyo Gansay. hindi masyadong magandang maintenance. Ano nakakatawa? Kaya nakikita natin paano nangyari ito na Nangyari ito after 3 years, nagtatanong ka, paano nangyari to? Leche ka. Ngayon ka palang magtatanong. hanggang ngayon hindi tayo makapag-garantiya ng full service ng ating kuryente. So for our short-term solution, Short-term. yun na nga, yung 2 genset, Natatawa talaga ako sa 2 genset. My God, 2 genset. Sige, tuloy natin. tapos we have given ourselves, yung sa usapan namin, we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By Ha? Okay, narinig nyo Take note. we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. We have given ourselves for 6 months for short-term solution. Kasi kukonek natin yan sa tanong ng media mamaya. Malinaw ang sinabi niya. Ulitin natin Ano sabi niya? Yung 2 genset, tapos we have given ourselves, yung sa usapan namin, we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. We also have to My make God. sure that the generators are working properly. My Lahat God. ito kailangan natin maayos. We have to do this. Sipcor has to live up to its commitments. So, review. Napakalinaw ang sinabi niya na we have given ourselves 6 months for this short-term solution. After nung 6 months na ito, doon na tayo sa long-term. Napakalinaw ang kanyang sinabi. Oo. Ang problema, meron na talagang permanent damage na nangyari sa sistema. Kaya yan, isa pa yan, kailangan nating ayusin. Nagkaroon ng damage dahil hindi umaandar na mabuti. Nagkaroon ng damage kasi hindi umaandar ng mabuti. Of course, natural. May damage hindi umaandar ng mabuti. Ano ka ba? Ayoko na ata. Alam mo yun, mabobobo ka talaga. I mean, ito ang dami niyang sinasabi. Parang keep on feeding us information. Tuloy-tuloy yung kanyang mga feeding of information na hindi naman relevant. Isa lang naman ang gusto natin. Anong solution mo dito? Sinabi mo, may short-term solution. 6 months. 2 genset. Papahiram mo yung genset for 6 months. Tapos sa pagkatapos niyan, long term. Ang tanong, ano yung long term? Which, yan yung itatanong sa'yo nung media na doon ka nagalit. Kaya kailangan natin i-resolve yung problemang yun. But that's it. So for now, we have a solution. We will be able to provide power to the island of Siquijor, and we will be Power. able to do that for the next 6 months. In the meantime, in the 6 months,
In the interregnum, pag-uusapan namin na mabuti, we will be talking very seriously with SIPCOR to make sure that they, as I said, live up to their commitments at maibalik natin sa tamang sistema ang pag-provide ng kuryente dito sa Siquijor. So that's the situation that we have right now. Okay? Ayan na, yung tanong. Good morning. Ano po Good morning. Yes, Catherine Tuban, sir, from Radyo Bisdak. Ano po yung assessment natin, sir, base sa ating ginawang inspection po dito, sir, sa SIPCOR, sir? Tingnan yung sagot. Yun. Ano daw yung assessment? That's what I just said. That is the assessment. The assessment is that the SIPCOR has to come up with has to live up to their commitments. Maraming kakulangan. We have to repair the damage that has been caused by the collapse of the power supply, and that is the schedule that we have given ourselves. 6 months. 6 months. Yeah, 6 months from now, we will guarantee that there will be a long-term solution. Hindi na itong patsi-patsi na ating kailangan na napilitan natin gawin ngayon. Grabe ah. Doon sa San Juanico, 1 year. Dito, 6 months. Ang galing mo ah! Galing mong mga ako ah! Ay, sabi mo, 20 pesos na bigas hanggang ngayon, hindi na natupad. Tapos kaya naman, nagsiset ka na naman ng deadline. So the government will do its part. SIPCOR must do its part as well. President Emery Dumapa po ang Ito, yung tanong. JMA. But SIPCOR must do its part as well. President Emery Dumapa po ang GMA. Binigyan natin ng 6-month target for the short term. Ilang months naman din po yung target natin for the sector for the long-term solution din po, President. Yan din yung tanong ko eh. Kasi sabi niya 6 months doon sa short term. Eh ano naman yung long term? Tingnan mo yung sagot niya, nagagalit. What do you mean? What do you mean? Ilang natin for the sector for the long-term solution din po, President. And What do you mean? What do you mean? Ilang years kaya or months kaya for the long-term solution. It's- yung Sabay ngiwi. sector. The long-term solution is a permanent solution. Alam ko. Ano naman long-term solution is not permanent solution. Ano ka ba? Ha? Kupal ka ba? It will not go 6 months nga. 6 months. Long term ang tinatanong niya. Ano ka ba? 6 months. Hindi. Hindi, galing. Alitin natin na. Target natin for Ulitin. Do its part as well. President Emery Dumapa po ang GMA. Binigyan natin ng 6-month target for the short term. Ilang months naman din po yung target natin for the sector for the long-term solution din po, President. And What do you mean? Ilang years kaya or months kaya for the long-term solution It's- yung sa sector. The long-term solution is a permanent solution. It will not go 6 months nga. 6 months. Hindi. Hindi. 6 months natin paandarin ang itong short-term solution, Genset. In the 6 months na trabahuhin namin na maayos na na para meron na tayong permanent solution na ipapaandar 6 months from now. Paano pag hindi po maibigay ni sector? Hindi po pwedeng paano hindi bibigay. Hindi pwede. It just cannot be. It's Ano nga yung long term? to the people na walang kuryente. Dear, the governor has to explain. He has to explain every day to his people kung bakit walang kuryente. Hindi naman nila kasalanan. Nagbabayad na ang cooperative. Ang problema, Oh, di ba di mo pa nagutin yung SIPCOR? yung provider. Kaya yan ang kailangan natin ayusin. Lastly lang siguro, President, may call po kasi yung sa mga sumugod po na for another supplier o provider po sana. Yeah. Open kaya, pwede din po kaya. Because everything is on the table. We just have to examine what is the best solution. We have some very good ideas. The NEO administrator is here, and he has put out at least a framework on what we need to attend to, what will come first, etc., etc. We can give you more detail after we have the detailed planning for that. Yeah. All right, sige. Maraming salamat. Thank you. Hanggang doon lang siya sa 6 minutes na media interview kasi hindi niya kaya. Tingnan niyo dito, nagagalit siya. Na high blood.
Kasi ang tinatanong naman ng media, okay, naglatag ka ng 6 months short-term solution. Ano naman yung long-term? Di ba? Hindi niya mailatag. Kaya nagagalit. Langya. Tapos yan, genset. Anong klaseng genset yan? Dalawang genset daw. Pang dalawang bahay ata yan. Ilang watts ba yan? Baka hindi kaya yung water heater. O baka isang TV lang yan. Kawawa talagang bagong Pilipinas to.